My heart rejoices before you, and my grateful spirit sings. It's rising sun, bells of darkness, the red flames deep in the library streets. All creation bears assurance, celebrate deliverance, and my grateful spirit sings. There's that
Dakilang Diyos at Panginoon. Tuwing namin ay walang katulad, tuwing namin ay di nakakawag, mabuti ang Diyos na sa amin ginawa. Iuulit sinasamba ka, dakilang Diyos at Panginoon. Tuwing namin ay walang katulad, tuwing namin ay di nakakawag, mabuti ang Diyos na sa amin ginawa. Mabuti ang Diyos na sa amin ginawa. Mabuti ang Diyos na sa amin ginawa. Magandang umaga po. Sa akin, walang sumasagot eh. Ako din sumasagot eh. Pag sinabi ko good morning, wala eh. Joke lang. Okay, salamat po sa Panginoon. This is my third time. Ano? Oh, salamat po sa Panginoon. At ako'y tinawagan kahapon ni Pastor Fred. Nakalimutan niya nung camp na sabihin lang. Ano? Ay, di pala, nung Huwebes, bago pumunta ng Pampanga, sinabihan niya ako na ako araw speaker ninyo ngayon. But this is a big opportunities para sa akin. Na kayo po ay ako po yung makapagsalita dito. Ano po? Napulpito na ang ating mahal na Pastor Freddy Guzman. Salamat po sa Panginoon. At para sa ating pag-aaral, ay buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Lamentation chapter 3. Dahil ngayon po ay first Sunday ng taong 2026. At nais ko pong i-deliver sa inyo ang magandang mensahe ng Panginoon. Tayo mahamon at magkaroon tayo ng lakas at tapang sa pagharap sa 2026 ng punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon. Lamentation chapter 3. Saan ba yung Lamentation? Isaiah, Jeremiah. O panaghoy sa Tagalog ni Jeremiah. No? Jeremiah, Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang 23. Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang 23. Ayan, maganda sa Tagalog yan. Basahin sa Tagalog, din basahin niyo po dyan sa English, sa Tagalog, basahin ko sa English. Verse 23, it is of the Lord's mercy. Siguro tayo natin tumayo. Ayan, tayo po tayo lahat, alisin natin. Sige po. Sa mga kaarawan ng Panginoon ay hindi tayo nalito, sapagkat ang kanyang mga halang ay hindi nauubos. 23. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagkadapat. Amen. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, a new beginning with God. Amen? A new beginning with God. Pagharap natin sa panibagong taon, nakasama natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Basbasan niyo po ito at ito po'y maging hamon sa bawat sa amin.
At gamitin niyo po ang inyong abang lingkod bilang instrumento na maghahatid mensahe at tunay nga pong walang karunungan, walang kakayanan, nagpapakumbaba sa iyong harapan. At pahintulutan niyo po ang iyong lingkod na mangaral sa likod ng pulpitong ito, ng pulpito ng iyong lingkod, Pastor Freddy Guzman. At kayo po ang patuloy na manguna at patuloy magpala sa gawain ito. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yung magsiyo po, a new beginning with God. A new beginning with God. Kaya sarap isipin na ngayon ay kaharap niyo ako. Ang napakasarap isipin. Basta bakit gano'n? Kasi nga, ibig sabihin doon, kaya ako'y kaharap niyo sapagkat kayo ay buhay pa hanggang ngayon. Amen? Bakit? Sabi ng 23, tignan niyo po yung verse 22. Tignan niyo po. Ang mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipod. Sa mga kaawaan ng Panginoon ay hindi tayo nalipod. Hindi pa mapakabuti ng Panginoon? Noong 2025, mapakaraming nangyari. Yun lang 2019, mapakaraming nangyari. Napakaraming nabuhan. Ang daming nalipod, ang daming namatay. Hindi na nagising. Ang dami natulog kagabi. Hindi na rin nagising ngayon. But, kayo nandito. Amen? Napakasarap isipin. Napakasarap na maglingkod sa Panginoon. Napakasarap na maglingkod na kasama ang Panginoon. Napakasarap panimulan ang bagong taon na kasama ang Diyos. Ngayon ay unang linggo. Unang linggo ng taon 2026. Nakakatuwa na kayo ay dito. Nasaan yung iba? Di ba? Nasaan yung iba? Nakalimutan nila na, alam niyo po ba na, tingnan niyo po, sa pag-aaral. Pag unang araw ng school, yung mga estudyante excited, di ba na? Unang araw ng linggo, unang araw ng pagpasok sa school. Yung mga estudyante, yung mga bata estudyante, excited yan. Bago uniform, bago sapatos. Ba't ang Kristyano hindi excited pagkalinggo, ano? Ang unang linggo pa naman ng taon 2026. Dapat excited ka. A new beginning with God. Pasimula na ang kasama mo ang Panginoon. Napakasarap maglingkod na kasama niyo ang Panginoon. A new beginning with God. Sabi dito, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kahabagan lang po ng Panginoon. Kung bakit ka hanggang ngayon, buhay pa! Pasaway kaya tayo. Ay, matatigas kaya ulo natin minsan, di ba? O madalas. Sino sa inyo ang nagbasa ng Bible kanina? Huwag niyo nitaros. Sino nag-pray sa inyo kanina? Yun! Konti lang tayo. Alam niyo ba? Kung hindi mahabagin ng Diyos, marami na sa atin ang nalipol. Kung hindi mahabagin ng Diyos, kung ang Diyos ay hindi nagbibigay ng ikalawang pagkakataon, marami sa atin ang wala na. Kung ang Diyos ay katulad nyo, malamang, marami sa atin ang wala na. Yung katulad natin mainitin ng ulo, katulad natin pasaway, yung mga katulad natin na pabigla-bigla, palagay ko, marami sa atin ang wala na ngayon. Napakahaba din ng Diyos. Sabi dito, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipod. That is God's mercy kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa. Kahabagan na ng Diyos yun. Kahabagan na ng Diyos yun. Kung bakit hanggang ngayon humihinga ka pa. Kung bakit hanggang ngayon meron ka pang lakas para magtrabaho bukas. Di ba? Napakarami natin papasalamatan sa Panginoon. Sabi dito, as we stand on the threshold of a new year, we often reflect on the past and anticipate the future. The new year offers a unique opportunity. A new year is opportunity. It is a unique opportunity sa atin bilang mga
Kristiyano. Bilang mga tao, sabi dito, the New Year offers a unique opportunity for a fresh start. This 2026, ito po ay panibagong challenges. Amen? Panibagong challenges na haharapin natin bilang isang mananampalataya. Napakasarap isipin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Sabi dito, sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. They are new every morning. Sabi ng English, sabi ng sa English dito, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. His compassion fail not. Yung kanyang kahabagan, yung kanyang katapatan, ay hindi nauubos. They are new every morning. Sabi ng Psalms, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Sa magpasalamat sa Panginoon. Number 1, para sa ating pagharap sa 2025, 2026, marami tayong dapat gawin. Dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Number 1, remember God's faithfulness in the past. Remember God's faithfulness in the past. Alalahanin mo yung katapatan ng Diyos sa nakaraang 2025. Gaano naging tapat ang Diyos sa iyo? Gaano naging tapat sa iyo? Naku, pastor, hindi ko naramdaman yung katapatan ng Diyos. Bakit po na ako ng problema? Hindi totoo po yun. Alam mo bakit? Ang dami mong problema ang pinagdaanan ng 2025! Pero hanggang ngayon, nakatayo ka pa. Di ba makapakabuti ng Diyos? Hindi ba katapatan ng Diyos yun? Na kahit na sa dami ng problema ang pinagdaanan mo, hanggang ngayon, nakatayo ka pa. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Hanggang ngayon, may kinakain ka pa. Hanggang ngayon, may trabaho ka pa. Basta nawala na ako ng trabaho. That is a big opportunity for you. Remember God's faithfulness in the past. Alalahanin kung gaano naging tapat ang Diyos sa iyo sa nakaraang 2025. Alalahanin mo. Alalahanin mo kung gaano naging tapat sa iyo ang Panginoon. Great is thy faithfulness. Sabi niya in English, sabi niya, it is a good thing to give thanks. Ngayon po, sa Lamentation 3:22. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. Verse 23. Tingnan niyo verse 23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Remember God's faithfulness in the past. Great is thy faithfulness. As we look back on the year that has passed, it is essential to recognize God's hand in our lives. Noong nakaraang 2025, gaano ka iningatan ng Diyos? Gaano ang kamay ng Diyos sa iyo ay nag-ingat? Sino sa inyo nagdadrive? Marami nang pangyayari sa inyo pero hindi ka na-discussion ng mga pan. Muntik-muntik ka na. Pero nandun yung kamay ng Diyos. Nandun yung kamay ng Diyos. Ang dami mong problema pinagdaanan, pero andun yung kamay ng Diyos. Ang dami mong pinagdaanan na problema, sakit, pero nalagpasan mo. Bakit? Andun yung kamay ng Diyos. Yung pangako niya na I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kita iwanan, hindi papabayaan man. Kaya remember God's faithfulness in the past. God's mercy are unfailing. Amen? Hindi nagmamaliw ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos, hindi kailanman
Nagkamali. God's mercy are unfailing. Sabi ni Jeremiah sa Lamentations remind us that we are not consumed because of the Lord's mercy, despite of our struggles and failures. God's compassion has sustained us. Sustain us. Yung biyaya ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, nagpapatuloy sa inyo. Yung kahabagan ng Diyos, kahit na kung minsan tayo ay pasaway, kahit na minsan nakakalimutan natin magbasa ng Biblia, nakakalimutan natin mag-pray, kung minsan, pagka-araw ng linggo, nakakalimutan natin. Bakit kung marami Kristyano, nakakalimutan ng araw ng linggo? Pero yung trabaho, hindi nakakalimutan. So, sabi niya, Pastor, hindi po ako makakati ng church kasi nag-overtime kami kahapon. Gabi na po ako umuwi. Pagod na pagod ako. Pero subukan mo, kahit na yun mag-overtime, kinabukasan papasok pa rin yan. Oo. Huwag niyo hahayaan na ang gawain ng Panginoon ay makaligtaan nyo. Remember God's mercies. Remember God's faithfulness in the past. God's mercy are unfailing. Gratitude for His provision. Gratitude for His provision. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kanyang provision para sa iyo. Yung buhay mo hanggang ngayon, buhay ka pa. Hanggang ngayon, humihinga ka pa. Hanggang ngayon, malakas ka pa. Hanggang ngayon, ang mga anak mo nasa maayos na kalalagayan, nakapag-aaral, ikaw mayroong trabaho. Hanggang ngayon, hindi ka nagpupunan. Yes, minsan wala kang bigas. Lahat tayo, sana all. Minsan wala kang pambiling bigas. Lahat tayo dumadaan sa ganun. Lahat tayo dumadaan sa ganun. Ano nyo kung pag wala kayong bigas? Pag wala kayong bigas, wala kayong gas. Wala kayong bigas, walang gas. Pangatlo, kayo ay manigas. Kayo ay manigas. Hindi po. Pag wala kayong bigas, wala kayong gas, inyong oras na dapat kayo mag-pray. Hindi yung, anak, punta ka kay Aling Taleng, mangutang ka ng bigas. Mag-pray ka muna! Noong 2025, nag-pray ako, Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, yung pong motor kong ginagamit, Rusi. Sabi ko, Panginoon, bigyan nyo naman po ako ng bagong motor. Kasi pag bumupunta ako ng Montalban, minsan sira yung sidecar, kumakalampag. Sabi ko nga sa akin, yung sidecar ko, puno-puno na ng welding. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo ako ng bagong motor. Para maging maayos naman yung pagpunta ko sa Montalban. Bago pumunta ng Pampanga, noong December 30, may member ng church, Pastor, huwag ka muna umalis! Alis kami ng alas 5 eh. Pastor, huwag ka muna umalis! Sabi nga pa sa akin, Pastor, nung ka alis? Siguro mga 3 o 4 para malamig na. Pastor, huwag ka muna umalis. Bakit? Pastor, huwag ka muna umalis. Pagdating ng alas 5, Pastor, asa po kayo? Oo, asa kami. Hindi, Pastor, huwag muna. Pagdating ng alas 6, may dumating. Dumating yung mga members. May dumating na motor. Bago. Pastor, pakipray nga po itong motor. Eh di, lapit naman ako. Di, pinag-pray ko yung motor. Ibinilas ko yung motor, pati yung gagamit. After ko mag-pray, Pastor, ito po yung susi. Ito po yung papel. Di ba binigay sa akin ng Panginoon? Ano sabi ng Bible? Commit thy way unto the Lord. Sabi ng Bible, tingnan mo, Psalms 37, verse 4. Tingnan nyo. Psalms 37, verse 4. Delight themselves also in the Lord,
and He shall give the desire of thy heart. Ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso mo. Ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso mo. Ano ba nasa mo? Yumaman. Tapos, para ipagmalaki na, sino kayo ngayon? Di ba? Iba, desire mo. Nakapag-ikipinagpala ng Diyos pagmamalaki mo, sino kayo ngayon? Dati, binabaliwala niyo ako. Ngayon, naka-BMW na ako. Yeah. No, hindi. Remember God's faithfulness. Alalahanin mo kung gano'n naging tapat ang Diyos sa iyo noong 2025. Marami tayong pinagdaanan. Ba't hanggang ngayon, nakatayo ka pa? Hanggang ngayon, nakapaglilingkod ka pa sa Panginoon? Hanggang ngayon, ginagamit ka pa ng Diyos. Yun yung pinakamasarap doon, na ginagamit ka ng Diyos. Napakasarap ng isipin yun, na tayo ginagamit ng Diyos. Number 2, hindi lang remember. Number 2, embrace God's mercy. Embrace God's mercy for the present. Remember God's faithfulness in the past. Alalahanin mo yun kung gaano naging tapat ang Diyos sa iyo noong nakaraan 2025. Ngayon, embrace God's mercy for the present. Embrace God's mercy. Ang sabi ng Bible, tingnan niyo po. Lamentation 3:23. Lamentation 3:23. They are new every morning. 22 muna. Tingnan mo. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Kahabagan na ng Diyos. Ano niyo kung hindi makakabagan Diyos sa iyo? Sa akin lang. Kung hindi nakakabag sa akin ng Diyos, minsan pasaway din ako eh. Bakit? Sabi ng bawal eh. Bawal eh! Kain ka pa rin ng kain. Eh di ba pasaway yun? Kaya ngayon, hanggang ngayon, masakit ang tuhod mo. Masakit ang paa mo. May arthritis ka ngayon. Mataas ang uric acid mo ngayon. Pasaway. Di ba? Minsan, kaya kahabagan na ng Diyos. Embrace God's mercies. Embrace God's mercies for the present. They are new every morning. The new year is a reminder that God's mercy are fresh and available to us every single day. No matter what the past year, we can start anew with God's grace. Sa biyaya po ng Diyos, muli natin pasimulan ang 2026 na kasama ang Diyos. Na-impress natin yung nayakapin, yumakap tayo sa kahabagan ng Diyos. Yakapin natin! Panghawakan natin! Yung kahabagan ng Diyos sa atin. Na kahit na minsan nagiging pasaway tayo, na kung minsan na tayo ay matigas ang ulo, pero ang Diyos tapat pa rin. Alam niyo ba, na kahit pasaway ka, pagpapalain ka ng Diyos? Pastor, pasaway ako, pagpapalain ako ng Diyos? Oo. Kahit pasaway ka, pagpapalain ka ng Diyos. Alam niyo bakit? Para ipakita sa iyo kung gaano siya kahabag sa iyo. Kung gaano siya katapat sa iyo. Pangalawa, sapagkat mayroong pastor na nagpe-pray sa iyo. Alam niyo kung wala nagpe-pray sa inyo mga pastor? Wala akong nagpe-pray sa inyo? Baka kung ano na nangyari sa inyo. Lagi kayo, sabi ko sa mga members, alam niyo po, ako po, meron po akong prayer, meron po akong oras ng panalangin. No? Alas 8 po ng gabi, lahat po ng members sa church, ipinagpe-pray ko. Alphabetical. Alphabetical. A. Agpuon, Abuan, Alcantara. B. Bandol, Barsales, Balicano. C. Sardinia, Cacanando, Castillo. D. Di makulangan ako yun. Dizon, di ba? Ibig sabihin, alphabetical ako mag-pray. Ganun ako mag-pray, alphabetical. Every alas 8 ng gabi.
Alas 8 po ng gabi yun. Makalimutan ko man, banda alas 12. Kaya pag alas 12 ng gabi, gising pa ako nun. Katulad kagabi, yung asawa ko po yung may sakit. Na bloated po yung kanyang tiyan. Meron po siyang fatty liver at namamagay yung atay niya. Meron siyang excess na water. Kaya, laga ako ng sambong, laga ako ng malunggay. Maya-maya, ihi siya. Eh di gising ako ng gising. Ganun. Hanggang tulog ako kagabi, alas 3 na. Alas 3 na akong tulog kagabi. Ibig sabihin, embrace God's mercy for the presence. Iyakan natin. Sabi dito, sabi niya, press start. A press start. Just as each morning bring new mercy. The new year is an opportunity to leave behind failures, regrets, and burden. Sabi dito, the new year is an opportunity to leave behind failure, regrets, and burdens. Iwanan natin yun. Yung mga failures nyo noong 2025, kalimutan nyo na yun. Forgetting the past, sabi ng Bible. At ikay mabuhay sa present. Mabuhay ka sa ngayon. Huwag kang, ang dami kong problema. No. Huwag mo na. Huwag kalimutan mo na yung nakaraan. Kung hindi ka naging tapat na nakaraan sa Panginoon, ngayon, opportunities. Pagkakataon mo ngayon na maging tapat ka sa Diyos. Sabi nito, and then number 3, hindi lang po remember God's faithfulness. Number 2, embrace God's mercies for the present. And number 3, commit to walk in faith for the future. Number 1, remember God's faithfulness for the past. Number 2, embrace God's mercy for the presence. And then number 3, sabi dito number 3, commit to walk in faith for the future. For the future, sabi niyan, tingnan po, verse 23. Tingnan verse 23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Gano'n naging tapat ang Diyos sa iyo? Gano'n siya naging tapat sa iyo? Seek God's guidance. Hanapin mo yung kung paano ka binantayan ng Diyos. Alam niyo po ba na sa araw-araw natin ginagawa sa buhay natin ito, mapakarami natin dapat pasalamatan. Mapakarami natin dapat pasalamatan sa Panginoon. Seek God's guidance. Sabi ng Proverbs 3:6. Proverbs chapter 3, verse 6. Tingnan niyo po. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Acknowledge Him! Alalahanin mo na siya! Kilalanin mo na siya! And He shall direct thy paths. Sabi ng Bible, seek God's guidance. Remind us, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Make seeking God's will your priority in the year ahead. Hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, this 2026, hanapin mo. Panginoon, po ba ang kalooban mo sa akin? Alam niyo kung ano yung pinakamagandang kalooban ng Diyos sa'yo? Maging tapat ka sa Kanya. Yun yung kalooban ng Diyos sa'yo. Maging tapat ka sa Kanya at magpatuloy ka magtiwala sa Kanya. Yun yung tunay na kalooban sa'yo ng Diyos. And then sumunod, hindi na po seek God's guidance and set God-centered goals sa buhay mo. Dapat maging ang Diyos ay maging sentro ng iyong goal sa buhay mo. Ano ba ang goals mo sa buhay mo? Yumaman. Ano ba ang goals mo? This 2026,
Ano bang plano mo? Ano ba pangarap mo this 2026? Magkaroon ng bagong cellphone. 75? Hindi ko kasi alam yun eh. iPhone 75 Pro. 17 Pro. iPhone 75 Pro. Advance na. Kasi hanggang Redmi lang ako eh. Ha? Ano ang gusto mo? Alam niyo, sabi ko, nung ako'y bago lang magka-cellphone, sa prayer ko, Panginoon, kaya ko magkaka-cellphone. Nung magka-cellphone ako, nagkaroon ako ng 5110i. Ano yung 5110i? Yung pangalso. Yung ganito kahaba. Merong antena. Ganito kahaba antena. Tutuwa na ako. Ang hawak ko pag ng dalawang kamay. Baka madaglag eh. Tapos nagkaroon na ka ng 3310. At 3210. Then 33. Ganun ang hawak ko, dalawang kamay. Tuwa na ako. Ngayon, yung cellphone mo, meron pang touchscreen, may camera. Di ba, no? Hindi mo pasalamatan ng Diyos. Gaano naging tapat sa'yo? Dati nagpe-pray ka. Dati, ang pagkain mo, magluluto kayo ng ulam nyo na hanggang maghapon. Pag nagluto ka lang tanghali, ulam nyo na hanggang gabi. Ngayon, hindi. 3 putahe pa. 3 putahe. Sabi ko sa misis ko, dati nagtatanong kung ano na yung ulam dyan, okay na yun, papasalamatan mo. Ngayon, nagtatanong ka na, ano gusto mo ulam? Di ba no? Di ba dati, kung ano na nga dyan, okay na yun. Ngayon, nagtatanong ka pa, ano gusto mo ulam? Kahapon nagmanok tayo eh. Ngayon naman, fried chicken naman. Manok di ba yun? Kahapon chicken tayo eh. Ngayon naman, fried chicken naman. Bukas, lechon manok naman. Or manok naman, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos naging tapat sa'yo. Ang Diyos naging tapat sa'yo. At ang Diyos mahabagin sa'yo. Ang unang kalooban ng Diyos sa'yo, magtapat ka sa Diyos. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, set God-centered goals. Let your goals align with God's purpose. Align with God's purpose. I-align mo. Doon sa yung purpose, yung plano mo, yung pangarap mo mang gusto mangyari sa Panginoon, i-focus mo sa Diyos. Kailangan ng Diyos ang center ng iyong mga plano ng buhay mo. Sa plano ng buhay mo. Sabi nito, and then sabi nito, depend on His strength. Depend on His strength. Ang sabi ng po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. I can do all things with my wisdom. No. Yung ba sabi ng Bible? I can do all things through Christ. Hindi yung lakas na yan, hindi sa iyan. Yung karunungan mo, hindi sa iyan. Yung kayamanan mo, hindi sa iyan. Katiwala ka lang. Kaya dapat ibigay mo sa Diyos yan. Yung lakas mo, talent mo, treasure mo, ibigay mo sa Panginoon yan. Yung time mo, ibigay mo sa Panginoon yan. Hindi po surplus lang ang ibibigay mo sa Diyos. Ang ibibigay mo sa Diyos, hindi yung surplus. Hindi dapat tira-tira. Yung buhay mo, hindi dapat tira-tira ibibigay mo sa Diyos. Sabi nga, kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kapag ang paa mo tatlo na? Kapag tatlo na ang paa mo, doon ka pa nagpapagamit sa Diyos. Dapat kung kailan, dalawa pa lang ang paa mo, paglingkod ka na sa Diyos. Ano yung tatlo paa? May tungkod na. Pastor, sama po ako sa Bible study. Pambihira. Kung kailan tatlo na paa mo, saka ka maglilingkod sa Diyos. Dapat ngayon, na malakas ka pa. Ngayon, press na press! Pambihira, ano?
Sa amin, sa church, sabi ko, tulad nung Martes, walang special number. Walang special number. Ang dami-daming talented sa church. Ang dami-daming kinita-kita ng boses. Walang gustong kumanta. Sabi ko sa anak ko, yung anak ko yung sa audio. Sabi ko sa anak ko, anak, kanta ko. Sabi ng anak ko. Sabi ko, anak, kakanta ko. Ang sama ng tingin sa akin. Bakit ba yung gusto-gusto kumanta? Ayaw ba kantahin? Bakit? Hindi kami nakakasundo ng kani. Hindi kami nakakasundo. Ilang beses na kumanta. Minsan nauuna ako. Minsan nauuni naman. Pero sa practice, ganun naman. Sa practice, okay naman. Pero pag nasa pulpito, ibig sabihin, yung talent mo, ibigay mo sa Diyos yan. At para ipangako mo sa Panginoon, noong 2025, hindi ka naging tapat sa Diyos. Ngayon 2026, ipangako mo sa Diyos na maging tapat ka ngayon. At gamitin ka ng Diyos. And then the last, a practical step in the new year. Renew your prayer life. Begin each day with prayer, seeking God's guidance and strength. Panimulan mo. Umpisa mo ang 2026. I-renew mo. At sabihin mo, Panginoon, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kung minsan nakakalimutan mo pray. Then number 2, dive into God's Word. Basahin mo itong salita ng Panginoon at pasimulan mong pag-aralan. Ang masama, mas nauuna ko natin buksan sa umaga ang cellphone kaysa ang salita ng Panginoon. Then sumunod, serve others. Look for opportunities to share God's love through our kindness and service. Serve others. Panimulan mo, this 2026, simulan mo mag-soul winning. Simulan mo magturo ng bata. Simulan mo maging isang kagamit kami sa Panginoon. Ako po ay 30 years naging taga-Walisan Church. 1984. Nung ako'y masave. Nung 1984 na-save ako, ang unang trabaho ko po, maglinis ng church. Ako po yung janitor. Kaming dalawa ni Pastor Alex. At yung ganyang, hindi pa tiles yun, simento pa lang. Makinis sa simento. At kapag pagkatapos natin mapel, sisilipin namin ngayon. Malabo yun. Kung kaming basahan, pupunasan namin. Ibig sabihin, then after na kami malipat sa Antonia, after 30 years, may mga young people na. Pag umahawa ko ng walis tambo, basta ako na po. Hindi, pag ako, hanggang yung, minsan na lang ako nagbawalis ngayon sa church. Dati, sa sound system din ako. Katulad niya, yung banjo. Sa sound system din, sa audio. Pero ngayon, may mga young people na na-train ko. Yung anak ko, ang babae ngayon, sa audio mo yun. Sa computer. Ibig sabihin, ano ba yung talent mo? Pag-gamit mo sa Diyos yan. Kung hindi ka, naging failure ka ng 2026, panahon na para magpasimula ka ulit. Simulan mo ngayong araw at ipangako mo sa Panginoon na ikaw ay muling magpapagamit sa Panginoon. Maganda boss mo, kumanta ka. Pagtiwala mo ang Diyos sa buhay mo. And the last, sabi dito, as we step in the new year, let us do so with hearts full of gratitude, minds focused on God's promises, and lives committed to His service. His mercies are new every morning, and His faithfulness is great. With God,
by our side, we can face the future with confidence and hope. Confidence ka na haharapin mo ang 2026 sapagkat kasama mo ang Diyos. Buong tapang mo maharapin ang 2026 sapagkat nakatingin ka, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Marami kang failure ng 2025, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, yung ngayon. Kung naging failure ka ng 2026, panahon na. This 2026, muli mong i-renew sa Panginoon ang iyong commitment. Dahil natin tumayo, tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong mensahe.